Tutol ang mga dating gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa panawagan niyang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ayon naman sa isang opisyal, pwedeng kasuhan ng sedition ang dating Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Sunod-sunod na kinontra ng mga dating miyembro ng gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang sinusulong niyang secession o ang tuluyang paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Sinabi ito ng Pangulo noong isang linggo na nauna na raw plano ni dating House Speaker at ngayon Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez. Ayon kay National Security Advisor at dating DILG Secretary Eduardo Año, ang lakas ng bansa ay nakasalalay sa pagkakaisa kaya dapat tanggihan ang sinumang nagsusulong ng pagkakawatak-watak. Hindi raw magdadalawang isip ang gobyerno na gumamit ng puwersa laban sa lahat ng magtatangkang humiwalay sa Pilipinas. Para naman kay Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr., mauuwi lang sa kaguluhan at hindi tayo uunlad kung magwawatak-watak ang bansa. Hinimok niya ang publiko na talikuran ang anumang uri ng destabilisasyon. Dating nagsilbing AFP Chief of Staff, Presidential Peace and... Alam mo, magtataka kayo dito Bakit ito ang mga ginagamit nila na mga pangontra kay Pangulong Duterte? Kita niyo nananawagan na sa taong bayan na kumalma, di ba? Nananawagan na wag wag suportahan yung mga ganitong hakbang. Ibig sabihin po, simple lang ho ito. Ibig sabihin, meron talagang nangyayari behind the scene. Okay, hindi ho natin alam kung totoo nga yung sinasabi ni Roque na may planong arestuhin si Pangulong Duterte at ang sinasabi nitong mga quote-unquote na kaalyado ni Pangulong Duterte dati ay huwag tayong susuporta sa kahit sino mang may tangkang sa panggugulo o whatsoever. So, inaano na ho nila, piniprepare na nila yung tao na, huy, mali ang ginagawa. Mali ang sinasabi ni Duterte, kaya huwag niyo susuportahan. Galing na sa aming mga kasamahan niya dati. Minamind condition na ho nila as early as now. Di ba? Advisor at COVID vaccine czar si Galvez sa ilalim ni dating Pangulong Duterte. Ayon naman kay Interior Secretary Benher Abalos na siyang MMDA chairman noong Duterte administration, hindi solusyon ang secession sa mga problema sa Mindanao. Ayon kay Camiguin Governor Xavier Jesus Romualdo, pwedeng kasuhan ng sedisyon ng dating Pangulo, maging si Congressman Alvarez. Possible na yung ginagawa or gagawin nilang captain, kung magiging tumultuos pa siya. Alam mo, ikaw, Governor Javier Jesus Romualdo, balita ako, napakasipsip mo kay Duterte nun Meron kang kaibigan na nagsabi sa akin, napakasipsip mo kay Duterte nun. Ngayon may paganyang-ganyang kapang pautot. Diba? Ayusin mo na lang yung Camiguin, pakialamero ka Posible daw na ginagawa ay campaign kung magiging, posible lang pala, masyado mong pinangungunahan. Keso sedition. Alam mo ba ibig sabihin ng sedition? Tingnan mo ulit sa mag-google ka. Diba? Alam mo ba yung sinabi lang ni Pangulong Duterte tsaka ni Alvarez? Kung gusto lang taong bayan, magpipirma-pirma lang, wala naman pong sinabing mag-aaklas, wala naman pong sinabing magre-rebelde, wala nga sinabing revolutionary government, walang ganun. Ang sinasabi lang, ano ba ang sentimento ng taong bayan at iakyat sa UN kung kinakailangan. Sabi nga ni Panelo, ay expression lang ng mga taga Mindanao kung gusto nila. Ako, sa totoo lang, paulit-ulit ko sinasabi dito sa channel ko, as much as possible, ayoko sana. Kasi nga may pakinabang tayo sa buong Mindanao. Tsaka mahirap po kasi papalitan na naman yung kanta ng Itbulaga. Diba? Papalit-palit na yung kanta. Hirap na po yung composer ng Itbulaga. Kaya sa akin, sa totoo, ayoko po. Okay? Ayoko sanang humiwalay ang Mindanao. Okay? But, paulit-ulit ko rin sinasabi, malaya hong magsalita ang mga taga Mindanao kung ano gusto nilang mangyari. Nasa sa kanila po yun. Kasi hindi mo naman pwedeng pigilan yung bigay nila yung opinion nila. Di ba? Yan, sabi ni Diego Latigo, mula Apari hanggang Cebu. Mahirap yun. Magulo, and then if they parang outside legal means yung gagawin nila
to prevent the national government from exercising its functions in Mindanao, which is yun yung purpose nila, is to secede. Yung actions nila may fall into the elements of sedition. Nang tanungin naman, Alam mo, nangingialam ka kasi. Alinaw naman, wala naman sinabing paggamit ng armas, illegal na action, wala. It's just the sentiments of the people, kung ano bang magiging sentimento nila. Kasi wala naman pong masama. Kunwari, ako gusto kong himiwalay. Himiwalay ka, ano bang paraan? Lumipad sa ibang bansa. Pero ang mali ay yung umawak na ng armas, enggayuhin yung iba na ano, di ba? Ganun o yun eh. DOJ tungkol dyan, hindi pa sila makapagkomento kung may paglabag ba ang dating Pangulo. We don't want to prejudge anything. If there is a pending matter that is officially endorsed to the department, that is the only time that we can comment. So as of right now, we stick to our statement saying that we call for the unity of our people and to oppose sana itong call for cessation. Tiniyak naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang mandato ng DND na protektahan ang soberanya at integridad ng teritoryo ng Pilipinas. Ang PNP nanindigang walang puwang sa kanilang hanay ang usaping ihiwalay sa Pilipinas ang kahit na anong bahagi ng bansa. Be united. Let us not entertain these ideas. If there are any efforts of any secession or to secede from a portion of our country, parang hindi maganda, and it will only entail magulo na to a magnitude na siguro baka hindi natin kayanin. Binabantayan daw nila. Ayan, sabi nito isa, ayaw mo Sir Banat pero hindi ka taga Mindanao. Yun na nga. Tama ka dyan. Kaya nga ako, it's not the right person to push on this dahil hindi ko naman po ako taga Mindanao. Siyempre, ang may isip ko, mas gusto ko pa rin kasamang Mindanao sa Pilipinas kasi gusto kong pumunta lagi dyan nang hindi ko kailangan ng passport. Diba? Eh, siyempre ako yun. Kaya lang, I would respect the Mindanaoans if their opinions are different. Diba? Eh, wala tayong magagawa eh. Ganun ang opinion ng mga taga Mindanao eh. Wag po natin, unless kumawak sila ng armas, ibang usapan na po yun. Diba ho? Ibang usapan na yun. Eh wala naman po doon, sinasabi si Pangulong Duterte, hawak tayo armas. Hindi nga niya sinabi magprotesta tayo sa karsada. Walang ganun. Sinasabi lang niya yung kung anong sentimento ng taong bayan, ng lalong-lalo na yung mga taga Mindanao, di subukan natin, ang nabanggit niya nga parang is dumulog sa UN di ba? Then since we are member of United Nations, baka meron silang suggestion kung anong dapat gawin. Yun naman po ang sinasabi lang, wala nang iba. Yung iba kasi dyan, masyadong praning. Ang tawag ko pa sa inyo ay... kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Kalma lang. Easy lang, Brad. Easy. Easy lang mga kababayan. Kasi yung mga praning po yung yung lalong-lalo na yung media. Nayayanig yan to. Totoo po, bawas-bawas ng dosage.